Hindi po ito chismis na gawa-gawa natin, ha. Galing mismo ito sa kampo ng Duterte, ha. So, anak mismo ni Digong ang nagbalita nito, mga kabunyog. So, hindi natin alam kung sino ang source ni Pulong, ha. Pero siya ang nagsabi nito, ha. Sa katunayan, laman na ito ngayon ng mga balita, mga kabunyog. Kahit sa mainstream media, kinuha na rin tong balita na to. Ha? Kaya sabi ko, hindi pwedeng hindi natin to pag-usapan. ha? Ito, mga kabunyog, News 5. Tingnan nyo. News 5. ICC warrant versus Senator Go. Dalawa pang iba, inisyu na. Ang kinuna ng information, Representative Duterte. June 17, 2026. So yan, kita nyo dyan mga kabunyog. So hindi po tayo nang iintriga, hindi rin po ito lumang balita. Hindi po natin ugali ang mga intriga. Kung ano yung balita, yan din yung binabalita natin. At hindi lang po ito sa social media kumakalat, kundi kahit sa mainstream media, yan po, binalita na. Yan mga kabunyog, ang mainit na balita, tiningnan ko yung post ni Pulong. Siyempre kasi ang ginawang source ng News 5 ay si Pulong Duterte. So tiningnan ko, ano bang sinabi talaga ni Pulong? Ito mga kabunyog, ito ang sinabi ni Pulong. Basahin natin ha. Sabi ni Pulong Duterte, ito yung pagkakasabi ni Pulong sa kanyang Facebook post. Congressman Paulo Pulong Duterte, a highly reliable source informed me that ICC arrest warrants against Senator Bongo and 2 former police officers have already been issued. Wala na ba talagang katapusan ang administrasyong ito sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban? Wala na ba talaga kayong awa o hiya sa pinagagawa ninyo? Huwag gamitin ang mga ahensya ng gobyerno sa pagsupil at pagpapatahimik sa mga kalaban sa politika para lang mapagtakpan ang mas malaking issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. So yan mga kabunyog, galing kay Pulong, tiningnan ko sa Facebook post niya, yan po ang pagkakasabi niya. Tiningnan ko rin mga kabunyog sa iba pang mga platforms ng mga DDS. Ang nakita ko, ang pagkakasabi ng mga DDS, dalawang pangalan ng retired na mga police officers ang binanggit sa mga DDS. Ang una ay si Albayalde at ang isa pa ay si Dante Geran. Yun. Nakita ko sa mga posts nila, mga kabunyog ng mga DDS, si Albayalde, dating PNP chief yan ang pumalit kay Bato de la Rosa. Si Oscar Albayalde at saka si Dante Geran. Kung si Dante Geran yan yung dating National Bureau of Investigation Chief nung panahon o director nung panahon ni Digong. Ayon sa mga DDS, ang sinasabing dalawang retired police officers na di umano'y inisyuhan na rin ng arrest warrants kasabay ni Bongo ay si dating PNP Chief Oscar Albayalde at dating NBI Director Dante Geran. Yan po mga kabunyog, sa kanila galing yan, hindi sa atin hindi sa atin. So, pero tinanong si Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya, sabi niya wala pa silang information. Wala pang information ayon kay Junvic Rimulya. At saka kay ang sabi niya kahit sa DOJ wala pa rin daw. Ngayon, totoo kaya yan? Totoo kaya yan? Mga kabunyog, tandaan natin, ang policy ngayon ng mga ICC arrest warrants, nakasil na yan, nakasil. Ibig sabihin, kapag nakasil, hindi nila yan ipapublic. Hindi nila yan ipapublic. Nakasil yan, nakasil. Pero, alam na yan ng prosecution, alam na rin yan ng ang nakakaalam niyan, prosecution at ilang officials ng ICC. Pero
kahit nga yung spokesperson ng ICC, hindi niya alam yan. Kasi nakasil yan. Bubuksan yan or ipupubliko yan, usually nga, pag the moment na naaresto na, o kaya aarestuhin na ang isang may arrest warrant, saka na yan inaansil, saka na nilalabas o pinapublic. Yan yung maalala natin, si Duterte, si Digong, inansil yung kanyang arrest warrant March 9. March 11 nung mismo nang aarestuhin si Duterte. Pero alam na ng Interpol, alam na nila, alam na rin ng local police, alam na nila, pero hindi pa sinasa publiko. Nalaman ng publiko na mayroon nang ang arrest warrants noon mismo nang aarestuhin si Duterte. Ganon din nangyari kay Bato. Matatandaan natin na si Bato, ang unang nagsabi na may arrest warrant na si Bato ay si Buying Rimulya. Sabi ni Ombudsman Buying Rimulya, mga November yan, mga November 2026 ay 2025. Sabi ni Ombudsman Buying Rimulya, mayroon na ang information sa amin na based sa reliable information, mayroon ng arrest warrant kay Bato de la Rosa. Kaya lang sabi ni Buying Rimulya noon, Secretary of Justice pa siya noon, hindi pa daw linalabas yan. Pero siya, mayroon na siyang information. Actually daw, mayroon na siyang screenshot pero hindi niya pwedeng ipakita. O ngayon, tinanong ang ICC kung mayroon na nga. Sabi ng spokesperson, wala. Wala. Ngayon, nang aarestuhin na si Bato noong May 11, nandun na yung mga NBI doon sa building ng Senado. Nang mismong araw na yon na May 11, pinakita ni Trillanes yung arrest warrant. Nung araw din na yon, inansil. Ibig sabihin, sinapubliko na ng ICC. Ngayon, tingnan nyo doon sa pitsa kung kailan inilabas yung arrest warrant ng ICC. November 6, 2025. So ganyan din ang kay Bato, mga kabunyog, mga kababayan. Ay kay Bongo, posibleng ganyan din yan. Ibig sabihin, may arrest warrant na, limitado pa lang ang nakakaalam, pero siyempre hindi yan i-confirm ng ICC dahil nga nakasilpa. Pero mayroon ng mga reliable informants ang kampo ng Duterte na lumabas na nga. Pero hindi pa nga pinapublic, hindi pa inaansil. Parang katulad nga nung kay Bato. Nung kay Bato, linabas din yung arrest warrant. Tiningnan natin, November 6, 2025. Pero hindi pa inaansil. Kaya hindi pwedeng i-confirm ng ICC. Kaya pag tinanong mo ng ICC, sasabihin nila wala pa. Pero totoo, November 6, 2025 yung kay Bato. Kaya lang inansil yun, May 11 na. Nung mismong aarestuhin na si Bato doon sa Senado. So ito, posibleng may naglilik na kila Pulong na mayroon na ngang arrest warrant si Bongo. Kaya lang, hindi naman yan mako-confirm sa ICC kasi hanggat hindi yan inaansil. Ngayon, sa part ng gobyerno, syempre, wala pa namang natatanggap ang gobyerno kaya pag tinanong mo, sasabihin wala pa. Wala. Pero kung sa base na mga nangyari, dapat wag magkampante si Bongo dyan. Kasi yun na nga, pag aarestuhin ka, saka na inaansil